Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo ay paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ng bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawalan ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapistahan ngayon ng pagtatalaga sa palasyong simbahan sa Laterano, Roma. Basilika. Ang ibig sabihin niyan ay palasyong simbahan. Palasyong simbahan kasi malapalasyo ang laki noon. Noong unang panahon, yun ay palasyo ng emperador o ng mayamang pamilya na ginawang simbahan. Kaya malapalasyo. Mayroong 4 na palasyong simbahan o basilika sa Roma. Tawag nila ay major basilicas. Iyan ay ang basilika ng Laterano, basilika ng Mary Majors, basilika ng St. Paul outside of the walls, at basilika ni San Pedro sa Vaticano. Mahaba ang kasaysayan ng bawat isa. Ang basilika ng Laterano, ang tinutuunan natin ng pansin ngayon. Ito ay ang katedral ng Santo Papa. Sa mahabang panahon, dito naninirahan ang mga Santo Papa sa Roma. Maraming mga mahalagang pagpupulong sa simbahan ang ginawa dito. Sa pagpapahalaga natin sa palasyong simbahan, ito'y pinahahalagahan natin ang ating kaugnayan sa Santo Papa. Ipinagdiriwang sa simbahan ang pagtatalaga ng isang mahalagang building tulad ng cathedral upang ipaalaala sa atin na tayo ay ang templo ng Diyos. Ang templong bato ay panlabas na tanda ng ating pagiging templo ng Diyos bilang sambayanan. Ang templo ay ang lugar kung saan matatagpuan ang Diyos. Pero ang Diyos natin ay hindi lang matatagpuan sa isang puok. Ang Diyos ay matatagpuan kung saan ang bayan ng Diyos ay nagkakatipon upang sambahin siya. Kaya sa pagtitipon ng mga Kristiyano,
nandoon ang Diyos. Nabasa natin sa sulat ni San Pablo, kayo ang gusali ng Diyos. Ang gusali ay hindi makakatayo kung walang pundasyon. Ang pundasyon natin ay walang iba kundi si Kristo. Maraming mga materyales ang nilalagay sa pundasyon, pero iisa lang ang pundasyon. Ganon din sa simbahan. Marami tayo, iba-iba tayo. May iba't ibang tungkulin tayo, pero si Jesus lang ang pundasyon. Nasa templo matatagpuan ang Diyos, kaya ginagalang natin ang templo. Tahimik tayo sa loob nito. Napakasama na sirain ang templo. Ito'y paglapastangan sa Diyos. Ganon din sa simbahan bilang bayan ng Diyos. Igalang natin ito. Huwag natin sirain ang sambayanan, ang samahan ng simbahan. Pahalagahan natin ang ating pakikisa. Sa bawat isa sa atin, si Jesus ang pundasyon. May iba't ibang materials na ginagamit sa templo. Anong materials ba ako sa templo ng Diyos? Mabuti at matibay na materyales ba ako sa simbahan? Nagpapaganda ba ang presensya ko sa simbahan? Ako ba'y isang materialis na tatagal o isang materialis na madaling anayin o masira? Dapat natin tandaan na hindi tayo nag-iisa sa simbahan. Kasama natin ang iba. Tulad ng isang gusali, iba't ibang materialis ang pinagsasama-sama. Sana maayos na materialis ako at ako'y nakikiisa sa iba. O Panginoon, napakalaking karangalan na ako ay bahagi ng isang katawan kung saan naninirahan ka. Panatilihin mo akong karapat-dapat na bahagi ng iyong templo. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.